This is the Holy Family. Jesus, Mary, Joseph. They are, of course, the model family. You're watching ETVN Philippines. Oo. Pero siya ay na-convert ng isang Dominican na tinuro sa kanya ang debosyon sa ating mahal na ina at ang pagro-rosaryo. So dahil doon, tinalikuran niya ang satanismo, naging deboto siya ng ating mahal na ina at naging promotor siya ng Santo Rosario kahit na siya ay isang dating satanista at ngayon naging Dominican tertiary, naging laiko. Then at in his middle age, siya ay nag-asawa kasi he was working with a very pious and devout woman. So nag-asawa sila para na rin walang usap-usapan kasi hindi sila mag-asawa pero they were working together. So para walang tanong-tanong kung bakit sila close, nag-asawa sila. But they decided to remain continent. Ibig sabihin, they lived as brother and sister. They did not exercise their right as husband and wife to procreate or to have sexual relations or marital relations. Pero sila yung mag-asawa. And they both continued to live together as very pious laymen. And ngayon, si Bartolo Longo ay magiging, I don't know kung na-canonize na, or ika-canonize pa, ika-canonize na siya. Kasama rin yata siya. Ni Blessed Ocotis. Yun. So, si Bartolo Longo, ika-canonize na rin. So, may kita natin dito, ang dami rin aral para sa atin. Kahit ano pang ginawa mo sa buhay mo, habang buhay, may pag-asa. Yes. Habang buhay ka, kaya kang pabangalin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Gusto kong pasukan yan, Brother Kaloy, with my vocation story. Siguro somehow related and sana matuto din yung mga viewers natin from my experience. So, ako, for 29 years of my life, I've been living the lifestyle of a homosexual. And then, may nangyari sa akin, siguro I feel that too much despair, hindi ako nag-a-accept ng Eucharist. Hindi nga ako naniniwala before sa Eucharist. And then, karanas ako ng hardship which led me back into praying the rosary. Kasi ang pinanghawakan ko na lang nun is yung faith dahil nawala na nga ang lahat sa akin. And then, surprisingly, ang nangyari sa akin is from that, unti-unti akong nabalik sa paniniwala sa simbahang Katoliko. It started with my exposure sa CFD, sa Catholic Faith Defenders, which led me into learning kung ano yung mga katuruan naman sa atin sa simbahan. And then it also led me to my another apostolate, which is Courage Philippines. It is an apostolate engaged with accompaniment sa mga persons experiencing same-sex attraction. So from there, unti-unti kong nahanap yung, sabihin na natin siguro na plano ni Lord para sa akin. Amen. And sabihin na natin na for 29 years of my life, yes, I do fail, pero may sariling paraan si Lord para tawagin kanya. And ngayon, I've been active with apostolate. Siguro hindi man ako pumapasok ng third order, but I have decided na ito yung gusto kong tahaking buhay as of the moment. Single blessedness, and I remain as a witness kung paano ang pagmamahal ni Lord. And syempre, mai-share ko yung joy na nararamdaman ko ngayon with others in teaching properly kung ano yung katuruan ng simbahan and how the church love us even if we are experiencing this same-sex attraction. Medyo nag-ano ako doon. And we're still people, anak tayo ng Diyos, and we can do sa sarili nating paraan kung paano natin i-share yung pagmamahal ng Panginoon. So medyo nakarelate po ako dun sa may kwento about kay Bartolo Longo.
So yun, medyo na-touch ako doon mga kapatid. Sobrang ganda ng ano mo bro, ng story mo, and kung pwede nga lang sana mapag-usapan pang ngayon. Yeah. Kasi ang issue ngayon sa lipunan is the same-sex attraction, no? Especially sa community na nasa labas. So mas maganda na siguro one time mapag-usapan dito sa Catechutes, or maybe invite your Courage member na to discuss ano bang meron sa Courage, or ano bang meron sa same-sex attraction. Yeah. Ganda sana eh, ganda kasi wala, very short time tayo ngayon. Siguro eh. sa susunod na natin talakayin yan. But more importantly, tama yung sinabi ni Brother Kaloy, kahit ano pang tahakin mo sa buhay, basta kung yung ginagawa mo sa Panginoon, magiging banal ka. Amen. 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 Sa kapurian at sa grasya ng Diyos. Amen. Personally po, pasensya na po, paumanhin po, I'm already married sa mga nag-aabang pa. I'm happily married 12 years. So with my... Ilan na kids mo? I have 2 kids, Oh. 12 and 7. Ilan taong ka na? 20. Grabe ka naman. Paano magiging Catechutes mo naman edad ko, di ba? I'm so sorry. So yun, I'm already married, and then kami ni Brother Kaloy, married kami. Again, share ni Brother Kaloy. And as married man, ang nagustuhan ko lang talaga kung ipapasok natin yung vocation is yung responsibility bilang isang ama. Kasi 'di ba, Heavenly Father is a father, 'di ba? He provides us yung blessing na binibigay niya sa atin. So ako bilang isang father din, pinoprovide ko din yung mga pangangailangan sa kay Mrs., pati sa mga anak ko, sa pag-aaral, lahat bilang isang ama. Well, I'm not very perfect pa as tatay. Pero kagaya sinabi ni Brother Kaloy, dapat sinasama natin ang Panginoon sa ating daily life para maging banal din sa atin yung small family natin. 'Di ba sabi nga if you want to evangelize the world, you must evangelize first your family. Yeah. Yes, So si yes. Mother Teresa. Yes, and the family that prays together stays together. together. Naisingin si Brother Kaloy po. So yun lang po. Para may kwento naman kaming married, ano ba? Brother, Ako naman ay married na ako for 6 years, since 2019. We have not been blessed yet with a child, but in the meantime, personally, I'm active sa apostolate, kaya nga ako nandito eh. Yes. Kumbaga, hindi ko ginagawa yung the fact na wala akong anak as a proof na, or as a excuse na walang gawin sa buhay. Yes. I'm still devoting my time to serving others through the apostolate. You're watching ETVN Philippines. Gusto ko lang actually ang ending na ako sana, ang gusto ko sabihin as a wrap up for our program is there's actually a good model for all of the vocations. Yes. Yeah. Sino kaya And yun? this is the Holy Family. Wow. Jesus, Yes. Mary, Joseph. Tama. They are, of course, the model family. Jesus, Mary, Joseph, they are the model family. Si Joseph at si Mary, they are the model of all married couples. Yung kanilang pagmamahal ay perfect, napaka-self-giving. We know from the Holy Scriptures that Joseph was a just man. Lantara sa just man. And there's actually a misconception na Saint Joseph didn't say anything sa Gospels. He actually said one word, Jesus. Nakalagay, he called his name Jesus kasi siya yung nagpangalan kay Jesus ng kanyang circumcision. And there's a lesson in that for us. Joseph, who we Catholics by tradition believe is the greatest of all the saints after the Blessed Virgin Mary, also entirely points us to Jesus. Ganun naman ang devotion natin sa mga santo, including the Blessed Virgin and Saint Joseph. They all point us to Jesus. Hindi tayo linalayo ng mga santo from Jesus Christ. They all point us back to Jesus Christ. No? And then, yung after the Blessed Virgin Mary became a widow, naging doon siya na byuda na,
yung kanyang prayerful and loving support sa kanyang anak. And then later on, yung kanyang prayerful and loving support sa sa church, no, lalong-lalo na kay Apostle John when they were together in Ephesus. Ito ay pwede rin itong tingnan na model ng mga religious, ng mga lalo-lalo ng mga babae. Now, she is actually considered also as a model for contemplatives. Kasi we know from the sacred scriptures that the Blessed Virgin Mary, diba, during the infancy narratives, she kept all these things in her heart. So she was contemplating the mysteries of salvation na siya mismo ay naging witness at siya mismo ay isang participant. So para din siyang model ng mga contemplatives at ng mga religious na mga babae in her way of service. So model wife na, model pa ng religious. And of course, Jesus Christ Himself is the model of all priests and of all male religious. Yung kanyang, kasi siya wala siyang asawa, completely dedicated siya to doing the will of His Father. So he is the model of, he's a model for priests, for religious, and also for single men. And to the extent na Jesus Christ is a model for all Christians, model din siya syempre for all single women. Kasi yung kanyang life of singleness, he was the carpenter, pero hindi niya sinayang yung buhay niya. He used his life, obviously, to serve the will of God, the will of His Father. He offered his life in service, and he died for all mankind. Of course, that doesn't mean na porque single ka, dapat mamatay ka for mankind. Because that's Martyrdom. Pero yun, Jesus Christ is the model for all of us. Parang si San Pablo, ganun. Si San Pablo din. Isa rin na model for those who are unmarried one way or another. So yun lang naman. That's where my homily ends. So it's all about the plans of the Lord sa atin. So it's all about to us kung paano natin ilalagay ang ating si God sa ating buhay. So may naalala kong Bible verse bro, no, sa Jeremiah 29 verse 11 na mayroong magandang plano sa atin ang Panginoon Diyos. Babasa nga kapatid Jeremiah. Ano ulit? Jeremiah 29:11. 11. Para to wrap up our topic. For I know will the plans I have in mind for you, oracle of the Lord, plans for your welfare and not for woe, so as to give you a future of hope. Ganda. So parang may plano sa Diyos na tayo ayun may magandang plano sa atin ng Diyos sa ating buhay. Sa other translation po, Brother Galoy. Ito, for thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you, and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Alam mo, whenever we pray the Our Father, we always say, diba, Thy will be done. Dapat hindi tayo matakot na magdasal ng Thy will be done. Kasi ano man ang gusto ng Panginoon para sa atin, sa ating buhay, ito ay para sa ating ikabubuti. Amen. Ikabubuti at ikasasaya. Yes. So walang pangako na hindi tayo mahihirapan sa hindi yung ang gusto ni Lord bagay malungkot ka sa buhay. Hindi ka naman. Ayun. Mukha ba kaming malungkot? So yun, to wrap up, maraming salamat po. Oy, nakalimutan natin yung presentan. Oy, mga kasama natin ngayon. Sobrang ganda kasi natin usapan natin ngayon, sis. So, maraming salamat po sa mga bisita natin mula sa Mary Health of Christian Crusade. Yes. At sa mga estudyante ng UST Wow. and CFD Rizal. Yes. At syempre sa aming mga CFDQC. And sa ating bisita po kay si Sister Jess na from OAD, Order of Discal Augustinian. Yes. At sa ating first speaker na si Kuya Kaloy. Yes. So ating ating walking encyclopedia. Walking encyclopedia, walking Bible, walking dictionary. Siya na. Nagpapasa nga ako. Bookworm. Ating bookworm na yun. Maraming salamat po. So yun, matatapos na po ang ating segment for this topic. Maraming salamat po sa pagsubaybay po sa amin ngayon, sa aming catechutes. Keep praying and discerning sa ating mga bokasyon. Ipagdasal po natin ang ating mga bokasyon. Ayun Yes. po. Keep praying and discerning po sa ating mga bokasyon at
manalangin tayo para sa ating kanya-kanyang mga bokasyon. Amen. Amen. So, magkakaroon po tayo ng panalangin sa bukasyon to be led by Brother Chad. Yan, let us all bow our heads and let us feel the presence of the Lord in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord my God and my loving Father, you have made me to know you, to love you, to serve you, and thereby to find and to fulfill my deepest longings. I know that you are in all things, and that every path can lead me to you. But of them all, there is one specially by which you want me to come to you. Since I will do what you want of me, I pray you, send your Holy Spirit to me, into my mind, to show me what you want of me, into my heart, to give me the determination to do it, and to do it with all my love, with all my mind, and with all of my strength, right to the end. Jesus, I trust in you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, see you sa the next episode na pag-uusapan natin sa Catechutes. And of course, sister, yung linyaan mo? Maraming salamat po sa mga nanood. Like, share, at mag-comment po down below kung may mga katanungan. At magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Catechutes! You're watching ETVN Philippines.